Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Kayo po ba ay natutuwa at narito tayo sa tahanan ng Panginoon at tayo po ay sasamba sa Kanya. Amen, amen. Sa ating pong tawag sa panambahan, tayo po ay paalalahanan natin ang ating sarili sa kahalagahan ng pagsamba. At titingnan po natin dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 75, Talata 1, ay ganito po ang panawagan ng may akda. Sabi niyang ganon, hali kayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato ng kanlungan at kaligtasan. Alam mo, pagka yun ay translate niyo po sa English, the rock of our salvation. At sa hapong ito, sa ating pong pagsamba, gugunitain natin ang natapos na gawain ng ating Panginoon at tayo po ay mag-aalay ng pasasalamat. Ang pagsamba po, ito po ay tungkulin. Ngunit dito natin ipinapakita ang ating pag-ibig sa ating banal na Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Panginoon, sa hapong ito ay buksan mo po ang aming puso at isipan sa amin pong pagharap sa inyo sa larangan ng pagsamba. Mangusap po kayo sa amin, O Diyos, sa maraming kapamaraanan, paalalahanan mo kami sa inyong mga salita at ang kahalagahan ng aming pagtalima sa inyong banal na salita. Naway, malugod ka namin, Panginoong Diyos, maging sa aming mga awitan. Ngayon pa lamang, nag-aali na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon mga kapatid. Tayo'y nasa bahagi ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Jonah, chapter 1. Babasahin po natin ang verses 1 to 3. Ating ipapakita din sa screen yung teksto para mabasa din ang lahat. Jonah chapter 1, verses 1 to 3. Tayo po tumayo at tayo sabay-sabay po nating basahin. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, then call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, kayo po magturo sa amin sa hapong ito. Tulot nyo ng lahat ng salita na aking bibitawan, Panginoon, ay nagmumula sa inyong Biblia. At kung meron man akong sabihin, Panginoon, na mali o hindi dapat, ay ilaglag nyo na lang po sa lupa para hindi mapansin ng mga tao. O Diyos, ako po ay inyong lingkod. Kayo po ang manguna sa akin at sa aming lahat sa pag-aaral ng inyong salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Sa hapong ito ay uumpisahan natin. Actually, naumpisahan na last time ni Pastor Mikey Susmeña. Ang balita ko nga po, medyo nag-overtime siya ng kaunti. No? Kaunti, mga 20 minutes yata. No? Pero pag ipagpaumanhin nyo na, no? Dahil first time niya po sigurong managalog. No? Ang mga preachers po natin, hindi po sanay sa Tagalog. No, ang kanilang native language ay Ingles pagdating sa preaching, no? Hindi naman po kapulaan 'yon, no? Maganda po sana na ang kanilang sariling wika, no? Ay kanilang magamit sa kanilang pagtuturo, pero gayunpaman nagpapasalamat pa rin tayo sa kanilang mga buhay. Nakakatuwa po itong mga batang ito sa kanilang pagtayo
sa ating pulpito, busog na busog po ang puso namin ni Pastor Larry. No? Bueno, tayo po ay mag-umpisa sa ating pag-aaral ngayong hapong ito. Ang ating pong serye ay nasa Aklat ni Jonah. Our God of Relentless Grace. Yan po ang title ng ating serye. At ang title ng mensahe natin sa hapong ito ay napakasimple, ang paglisan ni Jonah sa presensya ng Panginoon. Nakakatuwa po yung title sapagkat alam naman natin walang makakalisan sa presensya ng Panginoon. Pero si Jonah po, sinubukan po niya. Sinubukan po niya na lumayo sa Diyos sapagkat may pinag-uutos ang Diyos na ayaw niyang gawin. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. Meron ba kayong kamag-anak o kaibigan o kapitbahay o kaopisina na inis kayo? Inis na inis kayo. O hindi ninyo gusto. Baka nga kinamumuhian pa ninyo. Naku, grabe. Matindi na talaga. No? Ngunit alam ninyo, kailangan ninyong bahaginan ng Ebanghelyo. Kasi ipinag-utos ng ating Panginoon. Go and make disciples. Go and preach the gospel. Utos po yun, hindi po yun suggestion. Pero meron kayong mga kasama sa inyong oikos na hindi niyo maatim. Ayaw ninyong maligtas. Ayaw kung makasama ito sa langit. No? Kung minsan po may mga kasama tayo sa church, di po ba, na mahal natin dahil sila ay niligtas din ng Panginoon, mahal natin sila sapagkat kapatid natin sila sa pananampalataya, pero ayaw natin sila. Ayaw natin silang makasama sa langit kasi nakakainis sila. Meron po ba kayong ganyan na wala pa sa Panginoon? Hindi pa nakakakilala kay Jesus. At baka kayo lang ang Kristiyano na maaaring umabot sa kanila. Meron po ba? Makinig kayo ng mabuti sapagkat ang kwento ni Jonah ay para sa inyo at para sa akin. Sapagkat ako din po, meron po akong mga ayaw share ng gospel. No? Kasi sa palagay ko, hindi nararapat to sa langit. No? Kasi masama ugali. No? Pero mga kapatid, ang utos sa atin ng Panginoon, mahalin natin ang ating kaaway. Nako, mahalin ang kaaway. Bueno, pag tingnan natin ang ating teksto sa hapong ito kung anong kwento ni Jonah. Una, ang pagtawag ng Panginoon. Verses 1 and 2. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. Ang pagtawag ng Panginoon ay nagmumula sa kanyang makapangyarihang salita. Pansinin po ninyo yung first phrase dun sa verse 1. Now, the word of the Lord. The word of the Lord. Maraming beses po yan, pasakali, sa kanyang pagtawag, sa kanyang pagbibigay ng utos. Ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat, ang salita ng Diyos, ang lumikha ng lahat. No? Psalm 33:6, by the word of the Lord the heavens were made, and by the breath of His mouth all their host. Siya ay nagsalita, at ang lahat ay nilikha. Sabi niya, let there be light, and there was light. Ang salita ng Diyos ang nagliligtas ng mga makasalanan. Sabi ni Pablo sa Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek.
It is the power of God. Alin? Yung gospel. Yung gospel, yung balita tungkol kay Jesus at sa natapos na niyang gawain para sa atin. Yung gospel na yon. Kaya, di ba, madalas ko kayong himukin dito na kung kayo yung magsishare ng gospel, gamitin ninyo ang salita ng Diyos. Basahin lang ninyo siguro sa kanila ang John chapter 3 verses 1 to 21. Yun po ang pag-share ni Kristo Jesus kay Nicodemus. Ang sabi niya, you must be born again. Tapos sabi niya, you must be born again. Dapat i-born again kita, pero dapat manampalataya ka rin. You must believe. Paano nangyari yun? You must be born again, but whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John chapter 3. O kaya Ephesians 2, 1 to 10, ang aking favorite. No? Kasi napakaganda ng kanyang umpisa. And you were dead in your trespasses and sins in which you once walked. Napakagandang opening yan, ano? Mag-share kayo ng gospel. Alam mo, kapatid, patay ka. Ikaw ay patay. No? You are dead. You are disobedient. You are demonic. You are depraved. You are damned. Yung pong Ephesians 2, 1 to 3. Pero may magandang balita naman pagdating sa verse 4. But God, because of His great riches in mercy, because He loved us so much, He made us alive in Christ. Sabi niya. So bad news muna, tapos good news. Basahin niyo lang po ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang nagliligtas ng mga makasalanan. Pangatlo, ang salita ng Diyos ang naghihirang ng kanyang mga propeta. Ang lahat po ng mga propeta, halimbawa si Hosea, chapter 1, verse 1, the word of the Lord that came to Hosea, the son of Beeri, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, the word of the Lord came to Hosea. Kasabayan po ni Hosea, si Jonah. Itong panahon na ito. Paano po siya tinawag? Paano po siya hinirang? The word of the Lord that came to Hosea. Si Jeremiah, chapter 1, verse 4. Now the word of the Lord came to me, sabi niya, saying, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you to a prophet to the nations. Tinawag si Jeremiah by the word of the Lord. Maliit na phrase, kung minsan dinadaanan lang natin, pero yun po ang kapangyarihan ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang kalooban na ating sundin. It is the word of the Lord. Ang pagtawag ng Panginoon dito ay sa isang partikular na propeta. No? Tingnan niyo yung verse 1 ulit. Jonah, the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai. No? So kung gagawin po nating parang sa ating modern day, the word of the Lord came to Jonah, Amittai's son of Amittai. No? Or kung siya ay Jewish, Bar Amittai, son of Amittai. No? Bakit po importante yon? Sapagkat may pangalan, may apelido. Matetrace natin ang kanyang pamilya. Ang sabi ng marami, si Jonah daw ay isang mythical figure. Dahil hindi nila matanggap na siya ay nilunok ng isang balyena, no? Okay, tumingin sa akin. Sinabi kong balyena, parang, no? Huwag ganon. Nilunok po siya ng isang balyena at pagkatapos ng ilang araw siya iniluwal ng balyena. Alam nyo, hindi lang si Jonah ang recorded na ganon. Marami pong historical record ng mga nilamo ng malaking whale, no?
at niluwal, nabuhay. No? Pero karamihan patay. Si Jonah po buhay. Sabi nila, hindi totoong tao si Jonah dahil napaka-imposible nang nangyari sa kanya. Talaga ba, mga kapatid? Pero si Jonah ay isang historical figure. Propeta siya noong panahon ni Jeroboam, yung pangalawang Jeroboam, no? Meron pong unang Jeroboam, yun yung right after Solomon, nahati ang monarchy, nagkaroon ng Northern Kingdom, 10 tribes of Israel. Ang tawag po sa kanila, Israel. Nagkaroon ng Southern Kingdom, 2 tribes of Judah and Benjamin. So nahati po ang monarchy north and south, no? At si Jeroboam II ay naging hari. Ang sabi dito sa 2 Kings 14:25. He restored the border of Israel, si Jeroboam, from Lebo-Hamath as far as the sea of the Arabah, according to the word of the Lord, the God of Israel, which he spoke by his servant Jonah, the son of Amittai. Oh, isang recorded na historical na hari ng Israel na binigyan ng isang salita ng isang propeta ng Diyos. Ang pangalan niya ay si Jonah, the son of Amittai. Si Jonah Amittai's son. Historical po siya. In fact, ang ating Panginoong Jesus, alam nyo na ito, nabanggit na ito ni Pastor Mikey, si Jonah, ginawa niyang larawan ng kanyang sariling ministeryo. Para siyang foreshadow, isang type, Old Testament type ni Jesus. No? Maraming nangyari kay Jonah na merong kahalintulad sa buhay ni Jesus. Alam niyo po, yung pangalan na Jonah, ang literal translation po noon ay dove, no? Kalapate. No? Ngayon po, dahil siya ay tumatakbo sa presensya ng Panginoon, para siyang kalapating mababa ang lipad. Kasi pababa eh. Pababa ang kanyang buhay eh. No? But his name was Dove. Nakakatuwa nga po kasi parang isang dove, isang kalapati, isang sign ng peace, isang sign ng compassion ng Diyos. Sapagkat, di ba nung binuksan ni Noah yung bintana ng ark, at meron siyang pinakawalan na ibon, yung ibon na yon ay dove, at siya ay bumalik na merong olive branch sa kanyang beak. At magmula noon, naging sign na ng peace ang dove. Ngunit ang dove din po ay naging sign ng Holy Spirit. Merong mga churches, no? Lalo na kung kayo lumaki sa Metodista. Ako po ay Metodista noon eh, no? So ang halimbawa po namin ng Holy Spirit ay dove, sapagkat nung binautismuhan si Jesus, merong isang something like a dove, sabi doon, na pumatong sa kanya, signifying na bumaba ang Espiritu ng Diyos sa kanya. So, naging larawan siya ng ministeryo ni Jesus. Sa Matthew 12:38-41, pinag-aralan natin to nung si Pastor Mikey ang nag-sermon. Ang sabi doon, so tinatanong siya ng mga scribes, "Teacher, we wish to see a sign from you." But he answered them, "An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah." Si Kristo mismo believed that he was a historical figure. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So naging larawan siya ng mangyayari kay Jesus na siya ay ililibing at siya ay mabubuhay na maguli. No? And sabi pa niya, "The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation." Yung
generation na kasabay ni Jesus, and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah. Yung mga taga Nineveh ay nagrepent, medyo spoiler alert po, no, sa kwento ni Jonah, nagrepent at the preaching of Jonah, and sabi ni Jesus, and behold, something greater than Jonah is here. Tinutukoy niya ang kanyang sarili. So si Jonah ay parang type, Old Testament foreshadow ni Jesus. Napaka-importante niyang propeta. Kung siya ay myth lang, bakit naman siya i-quote o gagawing halimbawa o larawan ng ating Panginoon? So ang pagtawag ng Panginoon ay sa isang partikular na propeta, historical, totoong tao, hindi myth, hindi kung kwento-kwento lang, isang totoong propeta. Ang pagtawag kay Jonah ay kakaiba. Ang pagpahayag ng babala ng Panginoon sa isang hentil na bayan. Madalas, pagka may sinabi na the word of the Lord came to kung sino mang propeta, yung word na yon usually is a word of judgment against the Gentile nations. Meron judgment sa Assyria, meron judgment sa Egypt, meron judgment sa Nineveh, no? Pero dito, ang salita ng Diyos na ihahatid ni Jonah sa Nineveh ay isang babala, isang warning. Later on sa kwento, makikita natin na ang mensahe niya is 40 days and Nineveh will be destroyed. Parang ganon. Kung hindi kayo magsisisi, 40 days, kayo ay lilipulin ng Diyos. Kakaiba ang kanyang pagpapahayag. Arise, go to Nineveh, sabi sa verse 2. That great city. Sabi sa chapter 3, verse 3, so Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now, Nineveh was an exceedingly great city. So sa chapter 1, great city lang. Pagdating sa chapter 3, exceedingly great city. So siguro napaka-tanyag, napaka-laki, napaka-powerful nitong Nineveh. Siguro kapareho siya ng Washington, D.C. No? Meron pong kaibigan ng high school ako, ang pangalan niya, Washington D.C. Hindi ako nagbibiro, yun talagang pangalan niya. Washington D.C. No? Kaklase niya, si Jonathan Livingston C. No? Meron nung sikat na author, Jonathan Livingston Seagull. No? Mga magulang ko minsan pagpapangalan sa mga anak, no? Parang sa akin, Bak Johan. No? Saan ba naman lupalop nakuha ng tatay ko yung pangalan ko? Habang buhay ko pong bit-bit sa aking balikat, yung hirap ng aking pangalan. No? Pero si Jonah po, pinangalanan siya ng simple lang. Dove. Ang sabi pa sa verse 3 ng chapter 3, 3 days journey in breadth ang Nineveh. Ganon siya kalaki. 3 araw kang maglalakad para siya ay mapaikot mo. No? So kasing laki siya ng Singapore. Ang Singapore pwedeng ikutin, pero kailangan nakakotse ka. Sa isang maghapon, pwede mong ikutin. Siguro kung lalakarin mo, 3 araw lang. Ganun po kalaki ang Nineveh. Ang estimate ng mga komentarista, 600,000 po ang population ng Nineveh. Pero maaari pong stretch yun, baka po yun yung Greater Assyria. Pero ang Nineveh mismo, downtown Nineveh, kung ating tuturingin, ay mga 120,000. Alam natin yun kasi yun ang dami ng tao na naligtas. So malaki siyang city. That great city. Isang malaking city. Isang masamang bayan. For their evil has come up before me.
Dito po natin makikita ang kabanalan ng Diyos at hindi maaring makisama, makihalubilo o ma-reconcile sa ating Diyos ang mga taong hindi banal. Kaya kailangan niya tayong banalin para tayo ay maligtas niya. Isang evil na city. Sa Nahum chapter 1, ang sabi doon, an oracle concerning Nineveh, the book of the vision of Nahum of Elkosh. At the rest of that chapter ay puro prophecy about the destruction of Nineveh. At sa chapter 3 verse 1 and 4, meron pong description ng kanyang kasamaan. Woe to the bloody city, all full of lies and plunder, no end to the prey. Verse 4, and all the countless whorings of the prostitute, graceful and of deadly charms, who betrays nations with her whorings and peoples with her charms. Napaka-idolatrous po ng Nineveh. Ang bayan pong ito ay naniniwala sa, ironic, no? Naniniwala po sila kay Dagon. Si Dagon po ay ang god of the fish. He is the fish god. Nakakatawa na nakukuha niya yung joke. Ang nagligtas sa kanila, niluwal ng isang fish. Ang kanilang idol, si Dagon, ay isang fish god. Sabihin niyo sa akin kung walang sense of humor ang ating Panginoong Diyos. No? Sila ay isang brutal na nation, isang bayan at nakatakdang wasakin. Sabi sa Nahum chapter 2 verse 13, behold, I am against you, declares the Lord of hosts, and I will burn your chariots in smoke, and the sword shall devour your young lions. I will cut off your prey from the earth, and the voice of your messengers shall no longer be heard. Napaka-destructive nila, so sila ay hinulaan na masisirang lubos. Ang pagtawag ng Panginoon ay may kapangyarihan at na hindi natin mahihindihan o labanan man. Ang sabi ng Isaiah 46 verses 9 to 10, remember the former things of old, for I am God, and there is no other. Wala naman po talagang ibang Diyos. Hindi po totoong Diyos si Buddha, si Confucius, si Allah. Ang tanging totoong Diyos lang po ay si Yahweh. For I am God, there is no other. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Wow. Declaring the end from the beginning. Ang sabi ni Jesus sa Revelation, sabi niya kay John, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Sabi sa Daniel 4:35, ang nagsabi po nito si Nebuchadnezzar, hindi si Daniel. Pagkatapos po siyang gawing parang hayop ng Diyos, na siya ay kumain ng damo, nagpasang hayop siya ng ilang panahon dahil sa kanyang yabang. Ang sabi niya, look at all of Babylon. Ako ang gumawa ng lahat ng ito. Ako lang. Sabi ng Diyos, ganon gagawin kitang parang hayop. And for several months, ayon sa Daniel chapter 4, siya ay naging mistulang hayop. Hanggang siya ay nirestore ng Panginoon. Nung siya ay nirestore, ganito po ang sinabi ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar po nagsabi nito, all the inhabitants of the earth are accounted as nothing. And he does according to his will among the hosts of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay his hand or say to him, what have you done? Ang salita po ng Panginoon ay makapangyarihan. At siya, ang salita ng Diyos, ang tumawag kay Jonah. Ang
Ang pagtawag niya ay sa isang specific na propeta. Ang pagtawag niya ay kakaiba. Warningan mo itong Nineveh, isang masamang city, isang brutal na society, sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi nababali. So sabi niya, pumunta ka at sila ay bigyan mo ng babala. So anong ginawa ni Jonah? Second point, ang pagsuway ng propeta. So yung una, ang pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pangalawa, ang pagsunod ng propeta. Hindi po Hindi po siya sumunod. Si Jonah hindi sumunod. Kaya wala po akong duda na si Jonah ang nagsulat nito. Hindi po niya nilagay na siya yung author. Marami pong debate kung siya nga yung author o hindi. Pero marami siyang sinabi dito na yung author lang ang maaaring makaalam. Na si Jonah lang ang maaaring makaalam. So halimbawa, ni-record niya yung kanyang himno sa gitna ng stomach ng isang malaking isda. Siya ay umawit ng isang himno. Si Jonah lang ang maaaring sumulat nito. Ang nakakatuwa doon, hindi maganda ang portrayal ni Jonah ng sarili niya. Ipinakita niya lahat ang kanyang paghihimagsik sa Diyos at ang kanyang hindi pagsunod sa Kanya. So Jonah chapter 1 verse 3, But Jonah, alam nyo kaagad na kabaliktaran ang gagawin niya, no? So sabi ni God, Arise, but Jonah. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya nag-arise. Hindi siya nagpunta sa Nineveh. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa. Ngayon po ang tawag sa Joppa ay Jaffa. Nandiyan po ang international port ng Tel Aviv. At ang international airport ng Israel ay nasa Jaffa, sa Jaffa International Airport. So hanggang ngayon po buhay na buhay ang Joppa. And found the ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it and with them to go to Tarshish, away from the presence of the Lord. Saan ba yung Tarshish? Meron tayong mapa, di ba? Ng Tarshish. Pwede ba natin ipakita? Yun. Okay. Pwede pong lapitan yung mapa, no? Diyan po nandiyan po si Jonah. Ito sa Joppa, no? Ang kanyang pong birthplace ay di malayo sa Joppa, Gath-Hepher. No, hanggang ngayon po yung city of Gath ay nandiyan pa rin, no? Ang sabi ng Panginoon, magpunta ka ng Nineveh. Ayun, no? Ayun ang Nineveh. 500 miles lang po ang layo niyan. No? Saan siya nagpunta? Nagpunta si Jonah doon sa kabilang bahagi ng mundo, sa Tarshish. Ang tawag po yata sa Tarshish ngayon, Tarsarus, yung modern name niya. Siya po ay nasa Spain. So makikita niyo sa mapa, ang salita ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, magpunta ka sa Nineveh, 500 miles lang. Nagpunta siya o nagtangka siya magpunta sa Tarshish, 2,000 miles away, by water. No? Hindi ko alam kung nasa ng Strait of Hormuz dyan, ano? Nandito sa bandang baba. So, ang layo ng binyahe, nabalak na biyahe ni Jonah. Alam niyo kung minsan, tinitignan natin yan, at sinasabi natin, mabuti na lang, hindi ako ganyan.
Siya nga ba? No? Ano bang favorite expression ng mga tao ngayon? Ay, pastor, hindi ako ganyan. Charot. No? Hindi totoo yun, di ba mga kapatid? Tayo ba ay, pag sinabihan tayo ng Panginoon, sumusunod tayo kaagad? Hindi, kung minsan ang ating pinupuntahan yung pinakamalayo sa Diyos. Tahasang pagsuway sa utos ng Diyos ang tugon ni Jonah. Ayaw niyang sundin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kaaway nila ang Nineveh. Sa 2 Kings 19:11, ang sabi doon, "Behold, you have heard what the kings of Assyria have done to all the lands, devoting them to destruction. And shall you be delivered?" Ang nagsabi po niyan ay si Haring Sennacherib. No. Meron po siyang napakalaking army. Nanalangin si Hezekiah at sila ay niligtas ng Panginoon mula sa army na yon. Pero ganun po kasama ang bayang Assyria, ang kanilang capital ay Nineveh. Sa Nahum chapter 2 verses 2 to 9, ganito po ang mga crimes ng Nineveh. For the Lord is restoring the majesty of Jacob as the majesty of Israel, for plunderers have plundered them and ruined their branches. The shield of his mighty men is red, puno ng dugo, kasi napaka-bloodthirsty ng mga Assyrian. His soldiers are clothed in scarlet. The chariots come with flashing metal. On the day he musters them, the cypress spears are brandished. The chariots race madly through the streets. They rush to and fro through the squares. They gleam like torches, dahil sinusunog nila ang bayan. They dart like lightning. He remembers his officers. They stumble as they go. They hasten to the wall, the siege tower to set up. The river gates are opened. The palace melts away. Its mistress is stripped. She is carried off. Her slave girls lamenting, moaning like doves, and beating their breasts. Nineveh is like a pool whose waters run away. Halt, halt, they cry, but none turns back. Plunder the silver, plunder the gold. There is no end of the treasure or of the wealth of all precious things. Yan po ang storya ng Nineveh. Nagpa-plunder po sila ng mga bansa, sapagkat wala silang sariling industriya, ayaw nilang magtanim, so sila ay sasakop na lang na ibang bayan at kukunin ang kanilang kayamanan. Alam niya na kayang iligtas ng Panginoon kahit na ang isang masamang bayan na ito. Sabi niya sa Jonah 4:2, "That is why I made haste to flee to Tarshish." Sabi niya sa Panginoon, alam mo ba kung bakit ako lumayo sa iyo at nagpunta sa Tarshish? Ayaw kong maligtas ang Nineveh. Pero, sabi niya, "For I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster." Sabi ni Jonah, alam ko kasi na gracious ka at ayokong maligtas ang Nineveh dahil kaaway naming mortal ang Assyria. At ang kanilang kapital ay Nineveh. Alam ni Jonah ang kanyang theology. Alam ni Jonah na sa Exodus chapter 34, verses 6 to 7, ganito po ang sinabi ng Diyos kay Moises. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin,
but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the fourth and the third and fourth generation. Si God ay maawaing Diyos, gracious. Alam to ni Jonah, kaya ayaw niya magpunta sa Nineveh. Bakit? Ayaw niya maligtas si Nineveh. Hindi yan nagkaiba sa ating kapitbahay na talakatera na ayaw natin share ng gospel dahil ayaw natin siyang makasama sa heaven. Hindi yan nagkakaiba sa kasama natin sa opisina na makulit, laging nagtatanong tungkol sa evolution, no? Ang gusto natin mangyari sa kanya, so hindi ka naniniwala sa Diyos, sana mapahama ka na at madiretso ka sa impyerno. Kasi gano'n ang ginagawa natin sa kanila kung sila ay hindi natin babahaginan. Pero baka may chance na sila ay manumbalik sa Diyos. Hindi natin alam. Baka yung kaibigan nyong yon, yung kamag-anak nyong yon, maraming tanong, yung kapitbahay ninyo na masama ugali, hindi natin alam kung sila ay elect ng Panginoon. Pinili ng Diyos magmula pa sa ugat ng panahon para maging banal. Hindi natin alam yon. Paano kung sila ay pinili nga ng Panginoon para maligtas? At kayo ngayon, nakapitbahay, nakakatabi sa opisina, nakaklase, nakamag-anak, ang kanyang gagamitin upang ang kanyang will ay masunod. Ganon ang nangyayari dito kay Jonah. Merong will ang Panginoon para sa Nineveh. Alam ni Jonah na kung siya ay pupunta ron, baka maligtas pa itong mga karimari-marim ng mga taga-Nineveh. So, tulad ni Jonah, madalas din tayong natutukso na huwag sumunod sa inuutos ng Diyos. Kapag tayo ay lumalayo sa kalooban ng Diyos, lalo tayong pababa ng pababa sa ating buhay espiritual. Mga kapatid, napaka-traidor po ng kasalanan. Hindi natin alam, siguro meron nag-iya sa inyo. O baka gusto mong mag-growth group. Hindi, nahihiya ako. So, ayaw mo na ngayon magpunta sa GCF. Bakit? Kasi nagpapasali sila sa growth group mahihiyain ako. So, pupunta na lang ako sa ibang CF. No? Magtatago ako doon, hindi ako kilala, nasa likod lang ako. Nakaupo, tahimik. No? O baka kayo ay hinihiling na maglingkod. Umawit halimbawa sa koro, sa choir. No? Pagka video night, ang galing-galing nyo, hawak nyo yung mikropono, hindi nyo binibitawan. Kanta kayo ng kanta sa video no? Pero pagka pinakanta sa choir, nahiya po ako, wala po akong boses. Sarap batukan ng ganon. O di kaya kayo ay challenge na maglingkod, maging volunteer sa Ortigas Community Outreach para kayo ay magbahagi ng gospel sa mga pumapasok na mga bisita sa ating church. Sabi niyo, Pastor, hindi po ako magaling magsalita. Hindi po ako daldal katulad niyo. Sabi ni God kay Moses, sino ba ang gumawa ng iyong bibig? Hindi ba ako? Yung salita na ating ihahatid sa iba.
Hindi ba nanggaling yun sa isang makapangyarihang Diyos? At naniniwala tayo na kapag ito ay binahagi natin sa iba, ito ay kikilos sa kanilang mga puso't isipan hanggang sila ay maligtas. So ulitin ko ang katanungan ko sa umpisa ng mensaheng ito. Mayroon ba kayong kamag-anak o kaibigan? Alam ko na habang nire-recite ko itong mga kategoryang ito, lumilitaw na yung pangalan sa ulo nyo. No? Kamag-anak? Uy, si kuya ganyan. Oo nga, haranga ang kaluluwa nun. Hindi nakakilala sa Diyos. Kaibigan? Si paring Ramon. Talagang patapon ng buhay. So iniisip nyo na, no? Lumalabas na yung pangalan sa utak nyo, di ba? Habang sinasabi ko, sabihin nyo hindi. No? Meron ba kayong kamag-anak, o kaibigan, o kapitbahay, o kaopisina, na inis kayo, o hindi ninyo gusto, ngunit alam ninyong, kailangan ninyong bahaginan ng Ebanghelyo? Sila ang inyong Nineveh. At sa bawat panahon na hindi nyo sinusunod ang iniutos ng Diyos sa inyo, go and share the gospel to all the nations. Go and make disciples of all the nations. Sa bawat oras na hindi nyo sinusunod ito, kayo'y lumalakbay magmula sa Joppa hanggang sa Tarshish. Nagpapakalayo-layo kayo sa gitna ng kalooban ng Diyos. So kung ang sagot sa tanong na ito ay oo, meron akong kamag-anak, meron akong kaibigan, meron akong kapitbahay, meron akong kakilala, katabi ko nga siya ngayon eh. Nainis ako, ngunit alam kong kailangan kong bahaginan ng Ebanghelyo. Kung ang sagot sa tanong na ito ay oo, huwag na tayong magtangkang lumisan sa presensya ng Diyos. Tignan niyo ang nangyari kay Jonah. Hihintayin niyo pa ba na lamunin kayo ng balyena? At isuka kayo? Siguro napakasama na siguro ng kalooban ni Jonah, no? Kahit yung balyena, sinuka siya. No? Hindi na kaya nung sikmura nung balyena yung paghihimagsik ni Jonah. Mga kapatid, ganun ang ginagawa natin sa tuwing hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sumunod na tayo sa kanyang pinag-uutos. Taglay naman natin ang kanyang salita na makapangyarihan. Ang kanyang salita ang magbabago ng ating mga kaibigan. Ang kanyang gospel ang magliligtas sa kanila. Hindi naman ninyo responsibilidad ang kanilang kaligtasan. Ang responsibilidad nyo lang ay bahaginan sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Mga kapatid, tayo tumayo at tayo manalangin. Panginoon, napakatalim ng mga salitang aming napag-aralan ngayon mula sa aklat ni Jonah. Isang pagsasalaysay niya ng kanyang paghihimagsik sa inyo. At sa kanyang kwento, nababanag namin, O Diyos, ang sarili naming mga kalooban na madalas ay ayaw sumunod sa inyong ipinag-uutos. Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin.
sa aming paghihimagsik. At bigyan niyo kami ng kapangyarihan, O Diyos, na hindi lang sumunod, kundi ibahagi, ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa aming mga kamag-anak, kaibigan, kaopisina, kaklase, kabarangay, upang sila, Panginoon, ay makakilala sa inyo. Ito ang aming responsibilidad, Panginoon. Alam namin na pagdating namin sa langit, Panginoon, inyong sisingilin sa amin kung ano ang aming ginawa para ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo. At nawa, Panginoon, palakasin mo ang aming loob upang ang aming kasagutan sa inyo ay ako po'y sumunod, Panginoon Diyos. At nawa ang inyong sabihin sa amin ay, welcome, my good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord. At ngayon, O Diyos, kayo po ang magbasbas about isa sa amin. Nawa ang pag-ibig ni Kristo Jesus, ang kagandang loob ng Diyos, at ang pakikipisan ng Diwang Banal ay mapasa atin nawa lahat, magmula ngayon at magpakailanman, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.